siya namili. Sabi dito, we cannot choose our disciples because, so tayo bilang mga leaders, no? So hindi tayo basta-basta lang pipili ng disciples. So kung nakita mo dyan sa kanto, uy, ikaw na disciple ko ha. Hindi ganun sabi dito, hindi lang basta porket kaibigan mo siya, siya na yung magiging disciple mo. Thank you, kuya. Ayan. Thank you, sir. Mas Eric. Sayang, no? So sabi dito, we cannot choose our disciples because they are our friends. So, porket kaibigan mo siya, siya na yung disciple na mo. And then, syempre also, porket, for example, nakita mo, ay, matalino. So, gagawin kong disciple. Pangatlo, sabi dito, public speaking skills. Ay, magaling magsalita sa public na sa maraming tao. So, siya na yung magiging disciple ko. And then, after all, masaya ni Kuya Ryan. Siya na naman. Sige. Buti naman. Nakalain pa rin sa topic, no? Gusto na yan. Tuloy mo siya. Sabi yun, no? So, sabi dito, their human abilities or talents. So, ibig sabihin, hindi tayo nakadepende din dahil magaling siyang kumanta, magaling siyang sumayaw, no? So, hindi ganun mamili. Sabi dito, nung time na namili si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Kung nabasa niyo yung libro, nasa libro yun eh, Ating Biya. Alay na sagot niya, hindi ako nagbasa. Sabi ko, anong ginawa ni Jesus eh. So sabi dito, no, ang ginawa ni Jesus, anong ginawa niya? Nagdasal muna siya bago siya namili. Sabi dito, he chose them after a night of prayer. Kung mapapansin niyo sa Luke chapter 6, verse 12, ayun yung nanalangin si Jesus. Ibig sabihin, namili siya, hindi basta-basta tulad ng kaibigan niya, o di kaya dahil matalino, and then magaling magsalita, and then maraming talents, hindi ganun. Ibig sabihin, namili siya sa pamamagitan ng pananalangin, after ng pananalangin, and then, one thing, katulad ng sinabi nga, di ba ni Ryan, namili siya, and then nakita niya yung potential, sabi ni Ate Jen. No? Sabi din dito, no, kapag ang Lord namili, hindi niya tinitingnan sa panlabas. Di ba talaga sinabi na kay King Samuel, do kay David, hindi niya tinitingnan ang panlabas kasi saan siya nakatingin sa? Sa puso? Sa puso? Sa heart, natingin sa puso, no? Tinitingnan ng Diyos. So, kaya remember, na kapag once na, hindi kaya tinitingnan sa physical appearance, kundi tinitingnan ka niya sa puso, yung willingness mo, tama. Diba? Iba ba? Sorry. At hindi tinitingnan yung palabas, tinitingnan niya yung paloob. Ay, iba yun ah. Sayang na nga. So, dito sabi so in this lesson, we will take a look in Jesus' word and process. So, take a look kung paano di-disciple ni Jesus ang mga alaga niya. So, there's an example dito, si Peter. So, paano ba di-disciple ni Jesus si Peter? Paano niya muna pinili? Una, he chose him. Siyempre, hindi naman niya ba yung disciple, hindi ba siya kilala? Hindi ba niya sinabi na yung disciple, pinili kita bilang mga alagad ko, no? Sabi dito, mayroong sample sa libro na about sa wise man and then a foolish man. Ibig sabihin, yung wise is nagtayo siya ng bahay niya sa ibabaw ng bato. And then yung pangalawa, yung foolish or aang-anga, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng buhangin. So, anong nangyari? Dumating yung bagyo, natanga yung bahay nung nasa buhangin, and then after all, yung taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato is steady pa din. So, anong connect na natin siya na pinili niya? Ibig sabihin, ang sample kay Peter, no, nakita ni Jesus na si Peter, hindi siya, aanga. Hindi. Ibig sabihin, nakita ni Jesus na there's a potential kay Peter na kung saan nakita niya na habang tinatest na si Peter, kasi siyempre pinili na niya, di ba? Nakita niya na hindi siya basta natatangay ng problema. So, one thing na niliman sa atin dito, no? So, many people will come in church. Siyempre madami yan, no? Pero few of them is, will stay. Ibig sabihin, ang sample, katulad nung sa buhangin, maraming tao dumadating. Pero pag dumating yung bagyo, nawawala din sila. Pero kung hindi lang yung taong nag-stay kasi they are committed. Pangalawa, when Jesus chose Peter, Peter was not a solid rock right away. Nung pinili ni
Jesus si Peter, hindi naman siya yung sinabi na agad na, di ba, tinagurian siya ng darak. Ano yung sabihin, darak, magiging bato ka na? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, magiging ano siya? Darak, ibig sabihin magiging? Hindi ko rin alam eh. So, ito, ibig sabihin. Yes, pero magiging matibay, magiging matatag. No, kasi yun yung nakita sa kanya ni Jesus. Ibig sabihin, that time, nung pinili niya si Peter, hindi pa ganun katatag. So, nung tinas niya, siniring niya, doon nung naging matag. And then, when Jesus chose his 12, he had one thing in mind. So, kailangan ito yung nasa mind natin. One thing in mind, bilang mga leaders, no? Kasi yun yung nasa isip ni Jesus din eh. Sabi dito, to think about eternity, not just temporary things when you form His team. Tama? Kasi bakit? Pag ang mind natin, hindi natin in-stay doon sa eternity, na kung saan nasa temporary things na tayo, mahirapan tayo mag-uwi. Kasi bakit? Lagi kang masasaktan. Di ba? Kasi bakit? Alam mo yung feeling na malapit mo na mag-uwi yung tuwang mo at bigla mo yung wang mo. And then one thing doon, na nag-effort ka na, in-invest mo na lahat, nagbigay ka, pinakain mo na, di ba? Dinamitan mo pa, no? Pero after all, bigla siyang nawala. Di ba? So, ibig sabihin, ang bilang mga leaders, hindi daw dapat pang temporary yung iniisip natin, kundi eternity. Ginagawa ko to dahil ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Hindi dahil ginagawa ko to dahil para masabi ko yung disciples ako. And next naman, pangalawa, He trained him. Ayan. So, ibig sabihin si Peter, anong character ni Peter? Bida-bida siya, di ba? Lagi siyang rush na person. Lagi siyang Ayan. So, lagi siya So, lagi siya irritable. No, lagi siyang nasa point na bigla-bigla yung mo, lagi magagalit. No, so, ganun yung character ni Peter. Pero after all, nung pinili siya ni Jesus, tinrain din siya. Hindi ng Lord. So, sabi dito, these people are like clay. So, ito yung mga sinasabi ko galing dito sa libro. But you must see them through eyes of faith. You will influence their lives through your words, your example, and your testimony. So yung kung sino yung mga alaga dito, pansin nyo, di ba? Hindi pa maganda yung yan. Yung, syempre pagbago lang, kasi unbeliever siya, di ba? Naging believer lang siya. So bago lang, doon mo siya tinitrain. Tayo din, di ba? Bago tayo maging leader, ang nangyari sa atin, iba pa yung isip natin, yung mindset natin, iba pa yung ginagawa natin. And same as kay Jesus, tinrain din niya si Peter. Na kung saan, hindi niya, tinignan niya si Peter na kung saan, true faith. Diba? True faith na there's something, na magbabago kay Peter. Hindi niya sinabi, ay, ganyan na talaga yan eh. Diba? And the next naman, sa part ng train him, building friendship is part of the training process. We understand that friendship must be confused with tolerance. So, ayun. Para mas lalo natin mag-train yung mga alaga natin, kailangan nabibuild din tayo ng friendship. Ayun yung pinaka-best thing. Kasi bakit? Ayun nakapagkulan tayo ng relationship sa kanila. Pero, hindi naman pwedeng ito-tolerate mo siya kahit mali. Kailangan tinatamang pa rin natin sila. So tayo din naman, di ba? So, sa mga leaders natin, yung leaders natin na makikipagkaibigan sa atin, pero pag once na may nakita silang mali, sasabihin niya yung sa'yo. Hindi niya, sige, okay na nga, goods lang yan. Di ba? So, next naman, pangatlo, he helped him focus. Ayan, paano ba yung focus? Sabi dito, he took them with him as he traveled, hoping to have some time with them to build them up. So, focus na kung saan, ano bang purpose, bakit bakit tayo nagkakaroon ng team? Anong purpose, bakit kayo yung pinili ko? So, ganun yung sinasabi ni Jesus. So, ibig sabihin, ang ginagawa niya that time, sinasama niya. So, pag nag-wings siya, kasama niya yung mga 12 disciples niya. Also, kung saan siya pumunta, ano sinubo sa kanya ng Panginoon, kasama niya. Ibig sabihin, dala-dala niya palagi kasi bakit? Ayun yung purpose kung bakit binuo ko kayo as a team, as a 12. So, dito sabi dito, although he was often surrounded by multitudes, he never took his eyes off
His work with the world. So, pansin nyo, no, sa Old Testament, meron daw 5,000 people na pinakain, di ba? Ang dami. So, kung nasan si Jesus, sobrang daming tao, tama? So, marami. So, paano na ngayon? Sabi dito, never daw nawala yung paningin ni Jesus sa mga 12 disciples niya. Ibig sabihin, niluluk at pa rin niya na nasa na kaya si Peter. Di ba, tinitingnan pa rin niya kung ginagawa ba yung purpose nila, kung bakit sila nandoon. And then sabi dito, so, bakit nga ba pinapafocus ng Lord yung mindset ng mga disciples niya, o like ni Peter, no? Kasi bakit, after all, kung ano yung ginagawa nila, pag once na umalis siya, yung mga 12 disciples niya, yung magiging representative niya. So, same as din sa ating mga leaders. Hindi naman tayo forever nandito sa mundo, tama? So, ang tanong, bakit nga ba nandito? Kasi mamaya, hindi mo alam bakit ka nandito, no? So, there's a purpose, di ba? Para magamit ng Panginoon. So, kapag ang isang Kristiyano, nagiging malago kapag once na nagagamit ng Panginoon. Pero pag hindi siya lalago, kapag hindi siya nagagamit. Di ba? And then, ayan. Meron akong nabasa doon sa book. Ang ganda lang. Nakarinig lang ng maganda, bumaba si Jasir. Ayan, sabi dito, no, after doon sa part din ng He Help Him Focus, sabi dito, Jesus never saw working with the world as a burden. And then, He enjoyed every minute He shared with His disciples. They loved Him because they saw His sincerity and dedication. They were not center of His attention. He spoke to other people in parables. But He revealed everything to them. The impartation of life that the Lord transmitted was such that the people could see the Master's characteristics in the disciples. Grabe, no? What a great leader, no? Galing ni Jesus, ibig sabihin, tayo, burden. Nakakaramdam ba kayo ng feeling niyo pag the-disciple burden? Hindi daw. Ba yan? Problema na niya, problema ko ba? Di ba? Di ba kaya? Nagtitingan ka dyan. So, ibig sabihin, burden mo yun, no? Dahil ni Jesus, hindi daw niya tinignan yun as a burden. So, dapat, as a leaders, bilang followers ng Panginoon, hindi daw natin tinitingnan na burden yung pag-disciple. Yes, makakaisip tayo ng rejection. Yes, may iiwanan tayo, di ba? Yes, maubusan tayo. Pero, pag once na focus natin sa Panginoon pa rin, never natin yung mataramdaman. Di ba? And then, next naman, ayan, sabi dito, dedicate yourself for them to be a best leader. So, keep in mind, yung sinabi kanina, sabi doon kanina, di ba na, ang tinitignan ni Jesus is about eternity. So, kapag once eternity yung nasa isip mo, i-dedicate mo yung sarili mo, buong-buo yung buhay mo, para lang, alagaan yung mga disciples mo. Kasi bakit? You aim na magiging best leader sila. Okay, next po, pang-apat, He invested in Him. So, dito by revealing everything to them. Ibig sabihin, nagiging transparent siya. Di ba? Ibig sabihin, nag-invest siya lahat. Di ba? Kung anong meron siya, ibibigay niya. Di ba? And then kung ano yung nakita niya hindi good, ibig sabihin, kaya hindi niya tinatolerate na yung mga mali, sasabihin niya. Ibig sabihin, invest niya. Kung anong meron siya, ibibigay niya. Ano yung mga wisdom, di ba? I-share niya. Di ba? And then, nag-share niya siya about the parables. And then, lalo na, ang pinaka-ginagawa niya, i-share niya yung word ng Panginoon. Kasi bakit? Doon din naman siya nag-rely. Ibig sabihin, everything na ginagawa niya, na mayroon siya, is source ng iyong Diyos. And then, pang-lima, He opened His eyes. Ayan, sabi sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sino nakakabisado po nun? Matthew chapter 28, verse 18 to 20, sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kahit habang kayo humahayog, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, He opened His eyes.
Ibig sabihin, hindi napili si Jesus ng 12 niya dahil trip lang niya. Hindi, gusto ko lang, kasi gusto ko makabuo ng basketball team. Di ba mga ganong hindi. Ibig sabihin, inopen niya yung eyes niya ng mga alaga niya kasi bakit? To share the gospel of the world. To share the gospel of the Lord doon sa buong mundo. And then, one thing ito, bautismuhan sila na sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. And then, syempre, di ba, lagi i-share yung pangako ng Panginoon kasi bakit? Ang mga tao, di ba, pag nasa mundo, syempre kumikilos din yung enemy. Katulad sinabi kanina, di ba, may mga spiritual warfare kasi may ginagawa yung enemy. And then, pang-anim, last, you made him a fisher of men. Ayan. So, ibig sabihin, pang-last, ginawa, sabi dito sa Acts chapter 2, verse 42. Ayan, sabi dito, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagtitira-peso ng tinapay at sa pananamit. Ay, baka nakakalimutan niyo po nasa G12 po tayo. Ibig sabihin ng G12, merong P12, merong 144, 1728, and so on. Ibig sabihin, every one of us, dahil nandito tayo, is to build a 12. Katulad ginawa ni Jesus. So, kailangan, merong bawat isa atin, meron tayong 12. Sa destiny, ilan yung required po na disciples? Sa destiny, what? Ayan. So, may 3 na po ba kayo? Kasi sa Destiny 2, matagdagan ulit yan na 3. So, magiging 6. So, pag again sa Destiny 3, madadagdagan ulit. So, hanggang sa makabuo ng 12. Pero, hindi ganun, mahirap siya, di ba? Pero hindi siya mahirap. Sobrang hirap lang. Di ba? So, ibig sabihin, tayo, ginawa tayo ng Panginoon para maging fisher of men. Para makapag-build ng mga great leaders dito sa mundo. Kasi hindi tayo dapat papayag na yung sisitan yung manguna sa buhay natin. Remember that we have a families, di ba? And then syempre, kung hindi pa namin kilala sila sa Panginoon, i-share natin yung gospel ng Panginoon. So lagi nyo lang i-keep in mind na kung saan about eternity. Ginagawa ko to para sa Lord, para after all, mawala mo na dito. So, ibig sabihin, dati yung time na mag-end ka dito, and then syempre, ang pinakakasalap na sasabayin mo sa Panginoon, well done, my good and faithful servant. So, yun na po. God bless. Bilis, di ba? Tongue twister, matati siya. Okay, sige po. Dako po tayo sa cake. So, huwag na tayong mag-groupings kasi 5 minutes na lang, 5 o'clock na. So, Ate Reg, meron po ako ditong mga parts ng body. My head, shoulder, knees, and toes. Tuwag ka. So, meron heart, eyes, shoulder, knees, and stomach. Kanina, binigay diniscuss ni Ate Cha yung mga parang description or characteristic na kung paano yung paraan at mag-form ka ng best team. Yan. So, dito sa mga palabas nga yung yung word. Isa. Ayan. Doon sa mga binanggit ni Ate Cha, alin kayang parts ng body ang pwedeng i-represent itong mga to? Ayan. Sige. Alam ko ito ulit, heart. Alin kaya dyan yung heart? Anong part ng body kaya ang pwedeng mag-represent? Ay, ano kaya dyan sa mga description na yan? Yung heart is choice. Vision. Focus. Shoulder. Breathing. Head is focus, and last stomach is reproduction. So, lagi nating tatandaan, hindi madali ang mag-decide. Pero, sabi nga, di ba, hindi kailangan natin maging burden. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon.
Diba? So, sa pamamagitan, di ba, para pagtagumpayan natin, sabi nga kanina yung spiritual warfare, kailangan lang natin taglagin. Amen po ba? Amen. Okay, so that's all for today. Hindi ko na kayo inano kasi. Oras na. Ate Jubel. Announcement, next week po ay wala tayo. Ang meron po tayo ay remedial. So sa mga wala po, sa mga absent po nung nakaraan, magre-remedial po tayo ng Sunday. Makakapag-kayo na tayo, yes. Pwede na kayo mag-send ng date. Yes. Yung mga walang remedial. Walang ano. Okay, sige, tayo ng tayo makapanalangin. Thank. That's Weekly it. challenge. Weekly challenge. Father God, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mga nagturo, sa mga natuto, Panginoon. Dalangin ko na lahat ng bagay na narinig namin, Father God, at hindi tumagapon, Panginoon, at hindi masayang. I pray na ito'y malagay sa isip namin, Father God. Lord, dalangin ko na sa isang buong linggo, napalain mo yung bawat isa, ingatan mo sila. I pray for good health. I pray, Father God, for provision. Thank you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Jason, mo sa DC nyo yun. Jason, sa DC. Ito. Yan. Stop yan eh. Sini one. Desini. 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 Uy. So wala ka na. Tanggal ka na. Ayun na lang tanggal. Lang, tatanggalin ko lang ano ko mga kami. Hindi ka nagsimba? Saan ka galing? Natulog. Ayun na. Preso naman eh. Mama. Dahil, kami yung destiny to. Remedial next month. Lagi niya mo na rin. Ano yun? Juyo, Juyo. Yung isa is yun. Salamat po. Okay, pag bakit hindi? Ay, tinatawag ko po. Ito rin tao lang. Kainiwan nila yun. Thank you ah. Thank you, Lay. Papabuti mo. No-donate ko na talaga tong laptop na to. Kaysa masira tapos magalit ako, no? Donate ko na lang, no? Saka mo yan. Bilis na. Bili mo. Bili mo. 1,000. 50 na lang. Sekreto. Buhatin mo na lang, Lay, isang buo. Ayaw ko na magbubuhat. Huwag ka na mag-liquid ito, Lay. Charger na lang, Lay, nito. Gusto niya ba yung charger nito, mga brother? Nakabalandra kanina. Bababa ka ba dito? Mag-release ako ng pakawan. Ay, sorry, Brad. Meron ka pala nito eh. Ay, sa sir?
7 na yan dyan.